Lumuwas ang matanda para makitira sa panganay niya. Sinalubong agad siya ng masaganang hapunan. Hindi lang yan, ang manugang niya. Ibinigay pa ang kaisa-isang kwarto para sa kanya. Habang sa lapag na lang ng sala natulog ang mag-asawa. Sa sandaling ito, naramdaman ng matanda ang tunay na pagmamahal ng pamilya. Kaya't naging napakahimbing ng tulog niya. Pero ang totoo, sa bunsong anak talaga siya unang pumunta. Kaso, nandidiri pala ito sa suot ng matanda. Dahil nakakahiya raw. Kaya sa likod bahay pa siya pinadaan. Pagpasok pa lang, umasim na agad ang mukha ng asawa nito. Dahil sa reaksyon nila, nagdahilan ng matanda na tumutulo ang bubong nila sa probinsya. Pero palusot ng bunso, masyado raw siyang abala. Wala ing balak ang manugang na patuloyin siya. Bumagsak ang mundo ng matanda. Aalis na sana siya. Nang biglang tumunog ang doorbell. Biglang nagliwanag ang mukha ng masungit na manugang. At nagmamadaling binuksan ng pinto. Mga magulang pala niya ang dumating. Naging sobrang asikaso ito. Ipinagmalaki pa niyang nakahanda na ang kwarto nila. At pinipilit silang magtagal doon. Sumiganda pa ang bunsong anak, na pwedeng tumira kahit gaano katagal ang mga in-laws niya. At ituring na parang sariling bahay ito. Ang mainit na salubong na ito, ay parang sampal sa mukha ng kaawa-awang ama. Hindi niya tuloy maiwasang alalahanin. Nang magkasakit ng malubha ang bunso niya dati, tinakbo niya ang maputik na daan sa gitna ng bagyo. May babaw lang sa ospital ang anak niya. Hawak pa ng anak ang kamay niya noon. At nangakong paglaki niya, aalagaan niya ang kanyang ama habang buhay. Pero ngayong malaki na siya, siya pa ang unang nandiri sa sariling ama. Bitbit ang bag, napilitang umalis ang matanda. Pipigilan sana siya ng anak, pero sinaway ito ng asawa niya. Hindi nila alam. Ito ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay nila. Dahil ang totoo, ang matandang ito ay ang pinakamayaman sa Pokheng. Siya ang bilyonaryong chairman ng Shenzhen Group, isang taong sanay sa madugong labanan sa negosyo. Pero nangako siya sa kanyang yumaong asawa, na ilalayo ang mga anak sa delikadong mundo niya. Ngunit tumatanda na siya, at kailangan ng pumili ng tagapagmana ng kumpanya. Kaya inuna niyang subukan ng bunsong professional sana. Ang masaklap, itinaboy lang siya. Kaya't sa panganay na nagtitinda sa palengke siya pumunta. Pagkatok niya sa pinto, laking tuwa ng panganay nang makita ang ama niya. Agad niya itong pinapasok. Masayang sinalubong din siya ng manugang. At pinaghanda ang napakasarap na hapunan. Hindi pa man siya nagsasalita, inalok na agad sa kanya ang nag-iisang kwarto. Gusto nila itong patirahin na doon. At nakita niya ang mag-asawang sa lapag na lang natulog. Sa wakas, napanatag ang kalooban ng bilyonaryo. Walang kasakiman at walang pagpapanggap dito, kundi purong pagmamahal lang ng pamilya. Agad siyang nagdesisyon na ang panganay ang tagapagmana. Sa loob ng maraming taon, ito na ang pinakamasarap niyang tulog. Kinaumagahan, nagtitinda ng gulay ang panganay niyang anak, habang inabutan siya ng silya ng asawa nito, para makapagpahinga siya habang naghihintay. Ngunit biglang may dumating. Dumating ang bunsong anak na may dalang tauhan. Laking gulat nito nang makita ang ama doon. Diretsahang sinabi ng matanda na tinaboy siya nito. Kaya napilitan siyang lumipat sa panganay. Pero nakakagigil ang dahilan ng pagdating ng bunso. Pababagsakin nila ang bahay ng kanyang kuya. At ang developer, ang kumpanya ng mismong ama niya. Ang bunso pala ang alok para palayasin ng kapatid. Sino ba naman ang papayag sa ganung halaga? Kahit luma ang bahay nila, bahay pa rin yun at disente. At sobrang laki ng bayad sa mga kapitbahay nila. Pero walang pakialam ang demolition team. Ang sabi, malaki na raw ang 5,000. Nanggagalaiti ang manugang dahil hayagang pagnanakaw ito. Pero nagyayabang pa ang boss ng demolisyon. Ginamit pa ang pangalan ng Shenzhen Group para manakat, para lang sa sariling bulsa. Pinipilit ng bunso na pumayag na ang kuya niya. Gusto kasi nitong sipsipin ang boss ng project, para makapasok sa kumpanya ng ama na hindi niya alam. Matigas na tumanggi ang panganay sa panlalamang nila, kaya't muling nangumbinsi ang bunso. Nagpanggap pang concern siya sa kuya niya, para lang pumirma na ito sa kasunduan. Nang tumanggi muli, sumabog sa galit ang bunso, at biglang pinagbuntunan ng sariling ama. Sinisisi itong nagdala ng gulo kahapon, at panira pa raw sa trabaho niya ngayon. Puro kahihiyan lang daw ang dala nito. Wala man lang daw itong matirhan at nanggugulo pa. Ipagtatanggol sana ng manugang ang matanda, pero binastos siya at pinutol ang salita niya. Wala raw karapatang manggialam ang mga outsider dito. Inilabas ng boss ang kontrata at nagbanta na. Bukas daw, baka wala silang makuha ni Pisngot, pero nanindigan ng panganay at hindi pumirma. Nagdilim ang paningin ng kupal na boss. May tinawagan at nagpatawag na ng mga tauhan. Sa isang iglap, pinalibutan ng mga guns ang pwesto. Nakiusap ang manugang na pwede namang pag-usapan. Huwag naman daw sanang idaan sa pananakot. Saan naman kasi sila pupulutin sa halagang 5,000. Pero sadyang walang puso ang sindikato. Habang pilit nagpapaliwanag ang ginang. Walang awang itinulak siya ng isang gun. Nag-init ang dugo ng panganay na anak, pero mayabang pa rin ang mga guns. Susuntukin pa sana nila ang kaawa-awang panganay. Dito na nagpantang ang tainga ng bilyonaryong ama. Oras na para gumanti. Walang kahirap-hirap niyang pinilipit ang kamay ng gun. At isang malakas na sipa ang nagpalipad dito. Napanganga ang lahat sa gulat. Hindi lang siya ang kaya kong tapusin.